Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama sa isang panibagong paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pagbabago at pagpapatawad. Sabi nila, ang isang pagkakamali ay maaaring maging simula ng isang malaking pagbabago. Ngunit paano kung ang pagkakamaling iyon ay nasaksihan ng buong mundo? Paano kung ang isang iglap ng galit ay maging sanhi ng pagguho ng lahat ng iyong ipinagmamalaki? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hangin Montemayor sa Kabanata 1, ang eskandalo sa Restaurante Silangan. Iba, mabagal ang pag-ikot ng mamahaling alak sa loob ng kristal na kupita sa kamay ni Hangin Montemayor. Ang kulay dugo nitong likido ay tila sumasayaw sa ilalim ng marangyang ilaw ng chandelier sa Restaurante Silangan, ang isa sa mga pinaka-eksklusibong kainan sa buong lungsod ng Maharlika. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng paligid, may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. "Pasensya na po, Sir Hangin, paparating na po ang main course ninyo," sabi ng waiter na may bahid ng panginginig sa boses. Isang malamig na tingin lamang ang isinukli ni Hangin. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangang magsalita. Ang bigat ng kanyang presensya at ang pag-angat ng isang kilay ay sapat na upang maramdaman ng kausap ang kanyang pagkadismaya. Isang oras na kaming naghihintay, bulong niya sa sarili. Kailangan pa bang isa-isahin ang halaga ng bawat segundo para sa isang Montemayor? Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang usapan kasama ang isang potensyal na investor mula sa Singapore. Ang deal na ito na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ang magpapatibay sa kanyang posisyon bilang karapat-dapat na tagapagmana ng Montemayor Empire. Ang lahat ay dapat maging perpekto, walang puwang para sa pagkakamali. As I was saying, Mr. Chen, pagpapatuloy niya na may pilit na ngiti, our 5-year projection guarantees a minimum of 20% return on investment. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sasabihin, isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Isang saglit na pag-aatubili, isang maling hakbang, at naramdaman na lamang niya ang malamig na likido na gumapang sa kanyang dibdib. Ang puting-puti niyang custom-made Italian silk shirt ay nabahiran na ngayon ng malagkit na mantsa ng red wine na pahinto ang lahat. Ang mahinang tugtog ng violin sa sulok ay tila biglang nabingi. Ang lahat ng mata ay napako sa eksena. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya." Narinig ni Hangin ang isang mahinang boses ng babae. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Nakatayo sa tabi niya ang isang babae. May hawak na tray na walang laman. Simple lang ang suot nito. Isang bestidang bulaklakin na halatang hindi nababagay sa lugar na iyon. At sa ilalim ng bestidang iyon, bakat na bakat ang malaki nitong tiyan. Buntis. Ngunit hindi iyon ang nakita ni Hangin. Ang nakita niya ay ang kahihiyan, ang abala, ang perpektong gabi na sinira ng isang kapabayaan. Hindi sinasadya. Ang ulit niya, ang bawat salita, ay tumatagos na parang yelo. "Alam mo ba kung magkano ang halaga ng damit na ito? Malamang ay katumbas na ng buong buhay mo." Nakita niya ang pag-igting ng panga ng bae, ang pagsiklab ng apoy sa mga mata nito. Isa itong aksidente, at ang halaga ng damit mo ay walang kinalaman sa pagkatao ko. Isang mahinang hagikgik ang kumawala sa mga labi ni Hangin. Isang hagikgik na puno ng pang-aalipusta. "Talaga, para sa akin, ang kapabayaan mo ang sumasalamin sa kung sino ka, isang taong walang lugar dito." Hinawakan ni Mr. Chen ang kanyang braso. "Hangin, let it go. It's just a shirt." Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang tapang ng babae na sumagot sa kanya ay isang direktang insulto. Sino ang babaeng ito para sagot-sagutin ang isang Montemayor? "Umalis ka sa harapan ko," mariniyang sabi.
Hihingi ako ng tawad para sa aksidente, matatag na sagot ng babae. Pero hindi ako hihingi ng tawad para sa pagtatanggol sa aking sarili. At iyon na ang huling mitya. Ang pagtitimpi ni hangin ay biglang naglaho na parang bula. Sa isang mabilis at marahas na kilos, itinulak niya ang babae palayo sa kanya. Hindi isang malakas na tulak, ngunit sapat na para mawalan ito ng balanse. Isang kolektibong hiyawan ang umalingaw-ngaw sa buong restauran. Napanood ng lahat na para bang sa slow motion ang pagbagsak ng babaeng buntis sa makintab na sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan, gulat, takot, pagkamuhi. Iyon ang mga emosyong nakapinta sa mukha ng bawat taong nakasaksi. Ngunit si Hangin ay nanatiling walang emosyon. Kumuha siya ng isang makapal na pligo ng pera mula sa kanyang wallet at ibinato ito sa sahig, malapit sa kinaroroonan ng babae. Para sa abala, malamig niyang sabi, bago ayusin ang kanyang nabasang damit at tumalikod na parang walang nangyari. Sa isang sulok, sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na pulang ilaw mula sa isang smartphone ang tahimik na kumikislap, nagre-record ng bawat segundo ng kahihiyan. Pag-uwi sa mansyon ng mga Montemayor, inakala ni Hangin na tapos na ang lahat. Isang tawag lang sa kanyang ama at ang lahat ng ito ay mabubura. Isang maliit na problema na kayang ayusin ng pera. Naghubad siya ng damit at pumasok sa kanyang malawak na banyo. Habang pinapatak niya ang mainit na tubig sa shower, sinubukan niyang alisin sa isip ang nangyari. Ngunit ang imahe ng babae sa sahig ay pilit na bumabalik, hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa inis. Inis dahil sa abalang idinulot nito. Pagkatapos niyang maligo, isang katok sa pinto ang kanyang narinig. Bumukas ito at pumasok ang kanyang personal na katulong, si Marco, na namumutla at tila hinahabol ng hininga. Ano iyon, Marco? Gabi na. Walang ganang sabi ni Hangin habang nagpapatuyo ng buhok. Sir, nanginginig ang boses ni Marco. Inabot nito ang isang tablet. Sir, kailangan niyo pong makita ito. Nangunot ang noo ni Hangin. Kinuha niya ang tablet. Nasa screen ang isang video na kuha mula sa isang anggulo sa restaurante Silangan. Malinaw na malinaw ang lahat, ang kanyang mga salita, ang kanyang pagtulak, ang pagbagsak ng babae. At sa ibaba nito, ang bilang ng views na umaakyat bawat segundo. 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000. At sa ibabaw ng lahat, isang hashtag ang nagliliyab na parang apoy sa impyerno, kumakalat sa bawat social media platform, sinusunog ang pangalan ng kanyang pamilya. Montemayor, Haribulan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Montemayor ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Bawat sulok ng malawak na salas na karaniwang puno ng mga usapan tungkol sa negosyo at kapangyarihan ay nababalot ngayon ng isang nakakabinging tensyon. Nakatayo si Hangin sa gitna ng lahat. Ang lamig ng marmol na sahig ay gumagapang sa kanyang mga paa. Ngunit hindi nito matalo ang panlalamig na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Sa kanyang harapan, ang amang si Don Ricardo Montemayor, ang hari ng kanilang imperyo, ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa galit. Ang tablet kung saan ipinakita sa kanya ang video ay nakahandusay ngayon sa sahig. Basag ang screen matapos itong ibalibag ng Don sa pader. Isang video, nagsimulang magsalita si Don Ricardo. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik na kayang magpayanig ng mundo. Isang hashtag, at sa isang iglap, ang pangalan na pinaghirapan ng 3 henerasyon ay naging katatawanan at kasuklaman ng buong bansa. Lumapit ito kay Hangin, ang bawat hakbang ay mabigat at may diin. Huminto ito sa mismong harapan ng anak, ang mga matay nag-aapoy. Sinira mo ang lahat, ang biglaang sigaw nito, na yumanig sa mga dingding ng mansyon.
Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng itinayo ng lolo mo, dahil lang sa isang sandali ng kayabangan mo. Walang naisagot si Hangin. Ang dila niya'y tila na manhid. Ang kayabangang ipinakita niya sa restaurant kanina ay naglaho na, napalitan ng takot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito magalit ang kanyang ama. Isang galit na hindi lang para sa isang pagkakamali, kundi para sa isang kasalanang naglagay sa buong pamilya sa panganib. Ilang minuto lang ang lumipas, ang study room ng Don ay naging isang war room. Ang pinakamagagaling na abogado at public relations team ng Montemayor Group ay nagmamadaling dumating. Ang mga muka ay gusot-gusot pa dahil sa pagkagising sa kalaliman ng gabi. We can issue a public apology. Mungkahi ng head ng PR, isang babaeng nagngangalang Attorney Morales, will say it was a misunderstanding. Misunderstanding? Putol ni Don Ricardo. May video attorney, malinaw na malinaw ang pagtulak niya sa isang buntis. Anong misunderstanding, Don? Pwede nating sampahan ng kaso ang nag-upload ng video, invasion of privacy, sabi ng isa sa mga abogado. At lalo lang lalaki ang gulo, sagot ng Don, hinihilot ang kanyang sentido. Magmumuka tayong mas masama, mga abusadong mayayaman na ginagamit ang kapangyarihan para manahimik ang maliliit. Bumaling siya sa isa pang miyembro ng team. Inkstocks? Yumuko ang lalaki. Bumagsak po ng 15% sa pre-opening trades, Don Ricardo. At tumatawag na po ang mga board members ng Chen Group. They're threatening to pull out of the deal. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Hangin. Ang deal, ang bilyon-bilyong pisong pinaghirapan niya, nawawalang parang bula. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang pagkatao, isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pride. Pagkatapos ng isang oras na walang patutunguhang diskusyon, pinalabas ni Don Ricardo ang lahat maliban kay Hangin. Silang dalawa na lang ulit ang naiwan sa loob ng silid. Wala, sabi ng Don. Umupo ito sa kanyang silyang gawa sa leather. Walang magawa ang pera at kapangyarihan natin ngayon. Masyadong malaki ang sunog. Tumingin ito kay Hangin. Ang mga mata ay nanlilisik at puno ng pagkadismaya. Kaya ikaw mismo ang aayos nito. Nagkaroon ng bahagyang pag-asa si Hangin. Maglalabas po ako ng statement. Hihingi ako ng tawad. Hindi sapat ang salita. Putol ng ama. Kailangan nila ng gawa-gawa. Kailangan nilang makita na ang mayabang na prinsipeng si Hangin Montemayor ay marunong magpakumbaba. Tumayo ang Don at lumapit sa bintana, nakatanaw sa kadiliman ng gabi. Simula bukas, maglilingkod ka. Hindi sa kumpanya. Hindi sa kahit anong foundation na tayo ang nagtayo. Humarap ito sa kanya at sa mga labi nito nabuo ang isang salitang parang hatol. Magtatrabaho ka sa Kalinga Community Hospital, ang pinakamarumi, pinakamahirap at pinakapinandidirihang ospital sa buong lungsod. Magvo-volunteer ka, 1,000 oras, walang bayad, walang special treatment. Kakainin mo ang kinakain nila, gagawin mo ang ginagawa nila. Lilinisin mo ang mga sahig at aalagaan mo ang mga pasyenteng ni sa panaginip ay hindi mo makakasalamuha. Hindi makapaniwala si Hangin. Ano? Ako? Sa Kalinga? Ing boses niya ay tumaas. Dad, iyon ay isang kahiyan. Isa iyong public execution. Pinagtatawanan na nga ako ng lahat at ngayon ipapatapon niyo ako sa lugar na iyon? Eksakto, mariing sagot ni Don Ricardo. Kailangan nilang makita ang paghihirap mo, ang pagpapakumbaba mo. Ito na lang ang tanging paraan para maipakita na ang mga Montemayor ay marunong managot sa kanilang pagkakamali. Hindi! Hindi ko kaya yon! Ngisigaw ni Hangin. Ang pagtutol ay nangingibabaw sa kanyang takot. Muling lumapit si Don Ricardo. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Hinawakan nito ang balikat ni Hangin ng mahigpit. May pagpipilian ka at pakinggan mong mabuti. Maaari kang pumunta doon
at lunukin ang pride mo para iligtas ang pangalan ng pamilyang ito. O maaari kang tumanggi. Sabi ng Don, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong at sa oras na tumanggi ka, sa oras na lumabas ka sa pintong iyon nang hindi sumasang-ayon, ituring mo na ang sarili mong hindi na Montemayor. Puputulin ko ang lahat, ang mana mo, ang mga credit card mo, ang pangalan mo. Magiging isa kang palaboy sa kalsada. Pumili ka. Natigilan si Hangin. Ang banta ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Nawala ang lahat ng kanyang pagtutol. Napalitan ito ng isang malamig at mapait na pagtanggap. Wala siyang pagpipilian. Ikinulong siya ng sarili niyang kasalanan. Kinabukasan, dala ang isang maliit na bag at ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ipinarada ni Hangin ang kanyang sports car sa harap ng Kalinga Community Hospital. Ang gusali ay lumana, ang pintura ay natutuklap, at ang amoy pa lang mula sa labas ay halo-halong amoy na ng gamot, sakit at kahirapan. Pagpasok niya sa lobby, para siyang pumasok sa ibang mundo. Ang sahig ay madulas at may mga mantsa. Ang mga dingding ay kulay dilaw na sa kalumaan. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga daing ng pasyente at pag-iyak ng mga sanggol. Napuno ang kanyang ilong ng amoy ng Lysol at desperasyon. Parang gusto niyang masuka. Habang nakatayo siya doon, nawawala at hindi alam kung saan magsisimula, isang pamilyar na boses ang buwasag sa kanyang pagkatulala. Isang boses na narinig na niya sa gitna ng isang marangyang restauran. Nandito ka para mag-donate o para maghanap pa ng ibang guguluhin? Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo di kalayuan sa kanya. Nakasuot ng simpleng damit ng volunteer at may name tag sa dibdib. Ay, ang babaeng itinulak niya kagabi. Ang babaeng nasa sentro ng kanyang bangungot. Si Liwayway. Para kay Liwayway Salcedo, ang Kalinga Community Hospital ay hindi isang lugar ng parusa. Ito ay isang kanlungan. Ang amoy ng Lysol na kinasusuklaman ni Hangin ay amoy ng kalinisan at pag-asa para sa kanya. Ing mga daing na naririnig niya ay hindi ingay kundi mga kwento ng pakikipaglaban. Dito, siya ay si Ate Liway, isang pamilyar na mukha na nagbibigay ng ngiti at ginhawa sa mga pasyente at kanilang mga pamilya. Kaya't nang makita niya si Hangin Montemayor, ang lalaking nagdulot sa kanya ng pinakamalaking kahiyan sa publiko, na nakatayo sa lobi ng kanyang kanlungan, isang nagngangalit na apoy ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay ng galit ay ang isang malamig na boses sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang asawa, si Sinag. This is part of the plan. Observe him. Understand him. Kaya't nilunok niya ang kanyang galit at tinakpan ito ng isang maskara ng profesionalismo. Nandito ka para mag-donate o para maghanap pa ng ibang guguluhin? Tanong niya. Ang boses ay matatag kahit pa ang puso niya ay kumakaripas. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Hangin na mabilis na napalitan ng inis. Halatang hindi siya nakilala nito. Para sa isang tulad ni Hangin Montemayor, ang mga taong tulad niya ay walang mukha, madaling kalimutan. Mas mabuti, bago pa man makasagot si Hangin, lumapit na ang head nurse, si Aling Nelia. Ah, ikaw pala si Mr. Montemayor, ang bagong volunteer. Ako si Nelia, sabi nito, na may halong pagtataka at pagdududa sa boses. Liway, ikaw na muna ang bahala sa kanya. Ipakita mo kung ano ang mga kailangan niyang gawin. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Liwayway. Sige po, Nelia. Sa isang tahimik na pasilyo palayo sa mga mata ng mga tsismoso, tumigil si Liwayway at kinuha ang telepono. Nagdial siya ng isang pamilyar na numero. Sinag, bungad niya, pilit pinapakalma ang sarili. Nandito na siya. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Kumusta siya? Tanong ni Sinag.
Ang boses ay mahinahon gaya ng dati. Mukhang napipilitan lang. Ang mga mata niya puno pa rin ng kayabangan. Sagot ni Liwayway. Hindi ko alam kung tama ba ito, Sinag. Paano kung isa lang itong malaking pagkakamali? Magtiwala ka sa plano, Liway, at magtiwala ka sa kanya, sabi ni Sinag. Bigyan natin siya ng pagkakataon na patunayan kung sino talaga siya sa likod ng pangalan at ng pera. Huminga ng malalim si Liwayway bago ibaba ang tawag. Magtiwala. Isang salitang napakahirap ibigay sa taong sumira nito. Ang unang gawain na ibinigay kay Hangin ay ang paglilinis ng pediatric ward. Habang hawak niya ang mop na parabang isa itong makamandag na ahas, pinanood siya ni Liwayway mula sa malayo. Bawat kilos nito ay nagpapakita ng pagkasuklam. Ang pag-iwas sa mga basang bahagi ng sahig para hindi madumihan ang kanyang libu-libong pisong sapatos. Ang pagkunot ng noo sa tuwing may batang umiiyak para siyang isang prinsipe na ipinatapon sa kulungan ng mga pulubi. Iniwan niya muna si Hangin sa kanyang paghihirap at lumapit sa isang kama sa dulo ng ward. Nakahiga doon si Lola Remedios, isang matandang pasyenteng may pneumonia na halos isang buwan nang naroon. Mahina na ito at madalas ay ayaw kumain. Lola, malambing na sabi ni Liwayway, umupo siya sa gilid ng kama. Oras na po para sa lugaw ninyo ko. Paborito niyo po ito di ba? May sahog na manok. Umiling lang ang matanda. Wala akong gana, Hija. Ngumiti si Liwayway. Sige na po Lola, kahit 3 subo lang, para po lumakas kayo. Tingnan niyo, kapag gumaling na kayo, dadalhan ko kayo ng paborito niyong puto, bumbong. Sa pamamagitan ng pasensya at malambing na pananalita, napasubo rin ni Liwayway ang matanda. Isang maliit na tagumpay, ngunit para sa kanya ito ang kahulugan ng kanyang ginagawa. Nang lumingon siya, nahuli niya ang mga mata ni Hangin na nakatingin sa kanila. Ngunit ang ekspresyon nito ay hindi paghanga, kundi pagkayamot na para bang ang eksenang iyon ay isa lamang sa gabal sa kanyang paningin. Tumigas ang puso ni Liwayway. Ang kaunting awa na nagsimulang tumubo ay biglang natuyo. Lumapit siya kay Nay Nelia. Nay Nelia, mukhang hindi po sanay si Mr. Montemayor sa paglilinis ng ward. Baka po mas maging epektibo siya sa ibang gawain? Sabi niya na may matamis na ngiti. Halimbawa po, yung pag-aayos ng stockroom sa likod, medyo magulo na po kasi doon. Alam ni Nay Nelia na ang stockroom sa likod ay ang pinakamainit, pinakamaalikabok, at pinakamagulong lugar sa buong ospital. Ngunit nakita rin niya ang determinasyon sa mga mata ni Liwayway. Tumango na lang ito. Sige Hija, ikaw ang bahala. Ibinigay ni Liwayway ang bagong utos kay Hangin. Walang reklamo itong sumunod. Ngunit ang galit sa mga mata nito ay sapat na para sunugin ang buong ospital. Habang pinapanood niya itong maglakad patungo sa stockroom, isang bahagi niya ang nakaramdam ng kasiyahan. Iyan ang nararapat sa'yo, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Ngunit habang papalubog ang araw, ang kasiyahang iyon ay napalitan ng pagod at isang pamilyar na bigat sa dibdib. Nakita niya ang realidad ng buhay sa bawat sulok ng ospital. Isang inang umiiyak dahil wala siyang pambili ng gamot, isang amang nagmamakaawa sa billing section, at sa gitna ng lahat ng iyon, ang problema niya kay Hangin Montemayor ay tila napakaliit. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aasikaso ng mga gamot nang biglang may sumigaw mula sa pediatric ward. Tulong! Ang anak ko! Kasabay ng sigaw ay ang mabilis na pagtakbo ng mga nurse. Sumunod si Liwayway at ang kanyang puso ay tila huminto nang makita ang eksena. Isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, ang nangingisay sa sahig. Nanginginig ang buong katawan nito at bumubula ang bibig. Ang nanay ay humahagulgol sa tabi nito, hindi alam ang gagawin. Si Liwayway, sa kabila ng kanyang karanasan, ay tila natigilan ng 1 segundo.
Ang takot na makita ang isang batang nasa bingit ng kamatayan ay pansamantalang nagpabagal sa kanyang pagkilos, at sa isang iglap na iyon, isang anino ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Bago pa man siya makakilos, nakita niya si Hangin Montemayor, ing lalaking buong araw na nagpakita ng pagkasuklam sa lugar na iyon, na walang pag-aatubiling binuhat ang nangingisay na bata. Hindi niya inalintana ang laway na tumatalsik sa mamahalin niyang polo shirt. "Doktor! Emergency room! Ngayon na!" Sigaw niya, ang boses ay puno ng awtoridad at pagmamadali na hindi pa naririnig ni Liwayway mula sa kanya. Tumakbo si Hangin sa pasilyo, dala-dala ang bata. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong ward. Naiwan si Liwayway na nakatayo, tulala. Ang mga nurse at ang ina ng bata ay sumunod kay Hangin, ngunit siya ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Pinanood niya ang papalayong likod ni Hangin Montemayor, ang lalaking abusado, ang lalaking mayabang, ang lalaking kaaway niya. At sa isang sandali, hindi niya maintindihan ang komplikadong emosyong biglang bumalot sa kanyang puso. Nakatayo si Hangin sa labas ng emergency room, nakasandal sa maruming puting pader. Ang adrenaline mula sa pagtakbo ay unti-unti nang nawawala, at ang naiiwan na lang ay ang basang mantsa sa kanyang dibdib at ang malagkit na pakiramdam sa kanyang mga kamay. Nandidiri siya, ngunit sa ilalim ng pandidiring iyon may isang kakaibang pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Ilang saglit pa, lumabas ang ina ng bata. Mugto ang mga mata, ngunit may bahagyang ngiti na sa mga labi. Nilapitan siya nito. "Sir," sabi ng babae, nanginginig ang boses. Maraming salamat po." Sabi ng doktor, "Febrile seizure daw po iyon. Kung hindi niyo po nadala agad dito ang anak ko, hindi ko po alam kung anong mangyayari." Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran." Hindi sanay si Hangin sa ganitong uri ng pasasalamat. Sanay siyang pasalamatan para sa pera, para sa isang pirmadong kontrata, para sa isang pabor. Ngunit hindi para dito. Hindi para sa isang bagay na ginawa niya ng hindi pinag-iisipan. "Wala yon," mabilis niyang sagot. Binawi ang kanyang kamay. Ang pakiramdam ng magaspang na palad ng bae ay bago sa kanya. "Kahit sino naman siguro gagawin yon," umiling ang babae. "Hindi po lahat, sir. Hindi po lahat." Yumuko ito at naglakad pabalik sa loob ng ER. Iniwan si Hangin na lalong naguguluhan. Lumapit si Liwayway, may dalang isang basang bimpo. Inabot niya ito kay Hangin nang walang salita. Kinuha ito ni Hangin at pinunasan ang kanyang damit at kamay. "Stable na ang bata," sabi ni Liwayway, bumasag sa katahimikan. "Salamat sa ginawa mo." Ang boses niya ay walang sarkasmo. Mayroon itong tono ng pagtataka at marahil isang katiting na respeto. Tumingin si Hangin sa kanya. "Bakit mo ginagawa to?" tanong niya. Hindi ang tanong na gusto niyang itanong, ngunit iyon ang lumabas sa kanyang bibig. "Ang alin?" "Ito," sabi ni Hangin. Iginala ang kamay sa paligid. "Ang mag-volunteer sa lugar na to, ang mag-alaga sa mga taong hindi mo naman kaano-ano. Anong nakukuha mo dito?" Sandaling tumingin si Liwayway sa kawalan, na para bang inaalala ang isang bagay. Dahil minsan, sagot niya, ang pagtulong sa iba ang tanging paraan para matulungan mo ang sarili mo. Hindi naintindihan ni Hangin ang sagot, ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya ito binaliwala. Nakinig siya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Liwayway, isang sinseridad na bihira niyang makita sa mundo ng mga pekeng ngiti at nakatagong interes. Nang hapong iyon, habang nag-aayos siya ng mga file sa nurse's station, narinig niya ang pag-uusap ng mag-asawang magulang ng batang dinala niya sa ER. "Paano natin babayaran to, mahal?" Umiiyak na sabi ng babae. "Yung gamot pa lang, halos 1 linggong sahod mo na." "Gagawa ako ng paraan," sagot ng lalaki, ngunit ang boses nito ay basag.
kahit mangutang pa ako. Isang bagay ang kumirot sa dibdib ni Hangin, hindi awa, hindi simpatya, kundi inis. Inis dahil ang isang problema na napakadali niyang solusyonan ay nagiging mitya ng paghihirap para sa iba. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas ng ward. "Marco," sabi niya nang sagutin ng assistant ang tawag. "May ipapagawa ako sa iyo. May pasyente sa Kalinga Community Hospital, Pediatric Ward. Alamin mo kung magkano ang lahat ng gastusin. Bayaran mo. Huwag mong ipapaalam na galing sa akin. Sabihin mo, galing sa isang anonymous donor. Naintindihan mo?" "Yes, sir." Mabilis na sagot ni Marco. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa pag-aayos ng isang gusot. Iyon ang alam niyang gawin. Ayusin ang problema gamit ang pera. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nakakaalam, walang makakapuri, at sa di malamang dahilan, mas naging magaan ang pakiramdam niya dahil doon. Kinabukasan, oras ng pananghalian, nakita niyang mag-isang kumakain si Hangin sa isang sulok, isang mamahaling sandwich na halatang ipinadala mula sa labas ang hawak. Lumapit si Liwayway. "May mas magandang lugar para kumain kaysa diyan," sabi niya. Tinaasan lang siya ng kilay ni Hangin. "Sumunod ka sa akin," sabi ni Liwayway, at nagsimula na siyang maglakad. Sa di malamang dahilan, sumunod si Hangin. Dinala siya ni Liwayway sa rooftop ng ospital. Ang hangin ay mas sariwa dito at tanaw ang magulong tanawin ng lungsod ng Maharlika. May isang maliit na bench sa isang sulok na may lilim. Umupo si Liwayway at inilabas ang kanyang baon, isang simpleng kanin at adobong manok sa isang plastic container. "Maupo ka," alok niya. Nagatubili si Hangin ngunit naupo rin sa tabi niya. Maingat na pinapanatili ang distansya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang pamilya ng bata kahapon, nagsimula si Liwayway. May isang himalang nangyari. Isang anonymous donor ang nagbayad ng lahat ng gastusin nila. Makakauwi na sila bukas. Hindi umimik si Hangin. Nagpatuloy lang siya sa pagkain ng kanyang sandwich. Ngumiti si Liwayway. "Alam mo, sa kabila ng lahat ng hirap dito, may mga ganitong pagkakataon, mga munting sinag ng pag-asa na nagpapaalala sa amin kung bakit kami nagpapatuloy." Tumingin si Hangin sa kanya. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakita niya ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit nakita rin niya ang isang apoy na hindi namamatay, isang determinasyon. At sa unang pagkakataon na naramdaman niya ang isang bagay na malapit sa paghanga. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ni Hangin. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Tumingin sa kanya si Liwayway, isang seryosong ekspresyon ing pumalit sa kanyang ngiti. "Dahil naniniwala ako na ang lahat ng tao ay may kakayahang magbago, kailangan lang nila ng tamang dahilan." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Hangin. Nagpatuloy sila sa pagkain sa katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay isang komportableng katahimikan, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Habang nakatingin si Hangin kay Liwayway na abala sa kanyang pagkain, isang kilusan sa kanyang peripheral vision ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa may pintuan ng rooftop, nakatayo ang isang figura. Isang figurang napakapamilyar sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, ngunit ang tindig nito ay hindi maipagkakaila. Nakatayo doon ang kanyang kapatid, si Sinag Montemayor. Nakatingin ito sa kanila at sa mga labi nito ay may isang ngiti. Ngunit hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiting may bahid ng kalungkutan. Nanigas si Hangin sa kanyang kinauupuan. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula na palitan ng yelo. Ang lahat ng galit, sama ng loob at pakiramdam ng pagkakanulo ay bumalik na parang isang malakas na alon. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Hangin.
Ang bawat salita ay matigas at puno ng akusasyon, hindi kay Sinag, kundi kay Liwayway. Ang pangalan ni Sinag ay nangangahulugang sinag o ray of light, at iyon mismo ang dating niya, isang presensyang nagbibigay liwanag at kalmado. Ngunit para kay Hangin, ang pagdating ng kapatid ay parang isang biglaang eclipse na nilamon ang lahat ng munting liwanag na nagsisimula palang sumilay sa pagitan ni Liwayway. Naramdaman ni Liwayway ang biglaang paglamig ng hangin sa rooftop. Ang komportabling katahimikan kanina ay napalitan ng isang kuryenteng halos makita sa pagitan ng dalawang magkapatid. "Anong ginagawa mo dito?" Ulit ni Hangin. Ngunit ang mga matay nakapako kay Liwayway puno ng akusasyon. Bago pa man makasagot si Liwayway, nagsalita si Sinag. Ang boses ay mahinahon ngunit may talim. "Nandito ako para dalawin ang asawa ko," sabi nito. Tumingin kay Liwayway na may pag-aalala. "May mas natural pa ba doon, kapatid?" Ang salitang asawa at kapatid ay tumusok sa pandinig ni Liwayway. Nararamdaman niya ang titig ni Hangin na para siyang isang taksil. Siya ang nasa gitna. Siya ang sanhi ng muling pagbubukas ng mga sugat na matagal nang hindi naghihilom. "Huwag mo akong tawaging kapatid," mariing sagot ni Hangin. Tumayo ito at hinarap si Sinag. "Bakit ka nandito? Para personal na i-check kung nagdurusa na ba ako ng sapat para sa'yo." "Hindi umiikot sa'yo ang mundo, Hangin," ganti ni Sinag. Hindi pa rin nagbabago ang tono. "May sarili akong buhay." "Buhay? O isang perpektong plano para lalo akong idiin?" Tumawa si Hangin, isang tawang walang saya. "Sabihin mo sa akin, kuya, masaya ka ba? Masaya ka bang nakikita akong naglilinis ng sahig at nag-aalaga ng mga taong ni hindi ko kilala?" Hindi sumagot si Sinag. Tumingin lang ito sa kanya at sa mga mata nito. Nakita ni Liwayway ang isang pamilyar na kalungkutan. Isang kalungkutan na laging naroon sa tuwing napapag-usapan nila ang tungkol kay Hangin. "Umalis na tayo, Liway," sabi na lang ni Sinag. Iniabot ang kamay sa kanya. Tumayo si Liwayway, ang puso ay mabigat sa konsensya. Naglakad sila palayo, ngunit bago sila tuluyang makalabas ng pinto, narinig nila ang huling salita ni Hangin, isang bulong na puno ng pait. "Sana hindi na lang kita naging kapatid." Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liwayway. Ang mga salita ni Hangin ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Pagkatapos, ihatid si Sinag, bumalik siya sa ospital. Sinasabing may kailangan pa siyang tapusin. Ngunit ang totoo, hinahanap niya ito. Natagpuan niya si Hangin sa isang bakanteng pasilyo, nakaupo sa sahig at nakasandal sa pader. Ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang imahe ng makapangyarihang Montemayor ay naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking nalulunod sa sarili niyang sakit. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang 2 tasang instant coffee mula sa pantry. Inabot niya ang isa kay Hangin ng walang salita. Tumingala ito, ang mga matay mapula. Kinuha nito ang tasa, ang mga daliri nila'y saglit na nagdikit. Isang kislap ng kuryente ang gumapang sa braso ni Liwayway. Isang pakiramdam na pilit niyang isinantabi. Umupo siya sa sahig. "Di kalayuan dito. Pasensya na," mahina niyang sabi. "Para saan?" Mapait na tanong ni Hangin. "Dahil asawa ka niya? O dahil nakita mo ang isa na namang kahinaan ko?" "Dahil nasasaktan ka," simpleng sagot ni Liwayway. Natigilan si Hangin. Tumingin ito sa kanya na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Uminom ito ng kape. "Lagi siyang ganyan," bigla nitong sabi. "Kahit noong mga bata pa kami, siya ang perpekto, siya ang laging tama, at ako ang laging mali." May gustong sabihin si Liwayway, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi niya lugar para magsalita, kaya nanatili na lang siyang nakikinig sa katahimikan. Maya-maya pa, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa speaker.
Brownout advisory. Magkakaroon po ng system maintenance. Pansamantalang mawawalan ng kuryente sa loob ng 1 oras. Kailangan kong kumuha ng mga emergency light at extra na baterya sa stockroom. Mabilis na sabi ni Liwayway. Samahan mo ako. Hindi na nagreklamo si Hangin. Sumunod lang ito sa kanya patungo sa pamilyar na stockroom. Habang hinahanap nila ang mga kailangan sa ilalim ng dim na ilaw ng kanyang cellphone, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Click! Isang ganap na kadiliman. Hala! Sabi ni Liwayway, ang boses ay bahagyang nanginginig. Napaaga yata ang brownout. Naramdaman niya ang presensya ni Hangin na lumapit sa kanya. Nasaan ka? Tanong nito. Nandito, sagot niya. Sa paggalaw niya, nagtama ang kanilang mga braso. Ang espasyo sa loob ng stockroom ay biglang parang kumipot. Naririnig niya ang paghinga nito. Malapit, napakalapit. Ang amoy ng mamahaling pabango nito na hinaluan ng amoy ng ospital ay bumalot sa kanya. Takot ka ba? Sa dilim? Tanong ni Hangin. Ang boses ay isang bulong. Hindi, mabilis niyang sagot, kahit pa ang totoo ay kumakabog ang kanyang dibdib. Ako rin, sabi nito, pero mas takot ako sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Naramdaman niyang gumalaw ito at sa liwanag na nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto, nakita niya ang mukha nito. Ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang kayabangan sa mga mata nito ay wala na. Ang nakikita niya ay pagkalito. Pareho sila. Ang puso ni Liwayway ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang plano. Si Sinag. Ang galit na dapat nararamdaman niya. Lahat iyon ay biglang naglaho. Ang tanging naroon ay ang lalaking ito sa kanyang harapan at ang isang di maipaliwanag na koneksyon na nabubuo sa pagitan nila sa gitna ng kadiliman. Nang bumalik ang kuryente, para silang nagising sa isang panaginip. Mabilis silang lumayo sa isa't isa, parehong hindi makatingin. Kinagabihan, hindi na nakatulog si Liwayway. Ang mga nangyari, ang pag-uusap, ang pagkakakulong sa dilim, ang di inaasahang kilig, ay gumugulo sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Sinag. Sinag, sabi niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan na nating itigil to. Anong nangyari? Tanong ni Sinag. Nakikita ko siya, Sinag. Hindi siya yung halimaw na iniisip natin. Nasasaktan siya at nasasaktan na rin ako sa ginagawa nating to. Ang huling mga salita ay halos isang pakiusap. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Hindi, mariing sagot ni Sinag. Ngayon pa ba tayo susuko? Ngayong nakikita na natin ang mga unang sinag ng pagbabago? Konting tiis na lang, Liway, para sa tama. Pagkababa ng telepono, niyakap ni Liwayway ang kanyang mga tuhod. Ramdam niya ang pagiging isang bilanggo sa sarili nilang plano. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Hangin ay nakaupo sa kanyang mamahaling kotse, nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit, wala namang tunay na nakikita. Ang mukha ni Liwayway sa dilim ang pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang biglang dumagan sa kanya. Hindi dahil sa ginawa niya sa restauran, kundi dahil sa kasinungalingan niya kay Liwayway. Alam niyang nagsisimula ng magtiwala sa kanya ang dalaga, ngunit hindi nito alam na ang lahat ng ito ay isang parusa lang. Isa siyang impostor sa mundo nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Marco, sabi niya, ang boses ay desidido. Kailangan mong mahanap ang isang tao. Sino po, sir? Yung babae sa restauran, yung buntis, sabi ni Hangin. Hindi niya alam ang pangalan. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Pero kailangan niya. Hanapin mo siya. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong humingi ng tawad. Ilang araw ang lumipas at isang di inaasahang ritmo ang nabuo sa buhay ni Hangin. Ang dating pagkasuklam
sa Kalinga Community Hospital ay napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam. Hindi pa rin niya gusto ang amoy ng gamot o ang tanawin ng paghihirap, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Ang bawat araw ay isang pagsubok, ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay siyang inaabangan. Ang mga sandaling makakausap niya si Liwayway, ang kanilang mga pag-uusap sa rooftop, ang mga simpleng pag-aalok ng kape, ang mga tahimik na sandali sa gitna ng kaguluhan, ang mga ito ang naging kanyang kanlungan. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Hangin Montemayor, ang nagkasalang tagapagmana. Siya lang ay si Hangin, isang lalaking natututong tumingin sa mundo sa ibang paraan. Sa tulong ng isang babaeng hindi niya lubos maintindihan ngunit unti-unti nang hinahangaan. Ang desisyon niyang hanapin ang babae sa restauran ay hindi na lang para linisin ang kanyang pangalan, kundi para patunayan sa sarili niya at marahil kay Liwayway na seryoso siya sa kanyang pagbabago. Bawat araw ay naghihintay siya ng tawag mula kay Marco. Nang araw na iyon, habang nag-aayos siya ng mga medical supply, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. "Sir," bungad ng assistant. Ang boses nito ay kakaiba, may halong pag-aalinlangan. "May balita ka na?" tanong ni Hangin. Pilit tinatago ang pananabik. "Yes, sir. Actually, may good news at may isa pa pong balita." "Unahin mo ang good news," sabi ni Hangin. "Wala pong kasong isinampa laban sa inyo, sir. Walang police report, walang nagreklamo. Tiningnan po namin ang lahat ng posibleng legal records. Malinis po." Nakahinga ng maluwag si Hangin. "Magaling! At yung isa pang balita, nahanap mo na ba siya?" Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. "Sir, dito po nagiging komplikado." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Sir, matagal po naming hinanap ang babae. Nagtanong kami sa restauran. Sinubukan naming itrace ang mga kuha sa CCTV hanggang sa may nakapagbigay ng pangalan at nang i-cross-reference namin ang pangalan, huminto si Marco, tila naghahanap ng tamang salita. "Marco, sabihin mo na!" Di mapakaling utos ni Hangin. Huminga ng malalim si Marco. "Sir, ang babae po sa video, ang pangalan niya ay Liwayway Salcedo at ayon po sa records, siya po ay kasal kay Sir Sinag Montemayor." Parang isang bombang sumabog sa loob ng isipan ni Hangin. Nabitawan niya ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. Ang ingay ng ospital sa paligid niya, ang mga tawag sa speaker, ang pag-iyak ng mga bata, ang pag-uusap ng mga tao, ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay isang matinis na ugong sa kanyang tenga. "Liwayway Salcedo, asawa ni Sinag." Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat ulit ay parang isang saksak sa kanyang dibdib, para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Gumuho ang kanyang mundo, at pagkatapos ng gulat, ang lahat ng piraso ng puzzle ay mabilis na nagkabit-kabit sa kanyang utak, bumubuo ng isang larawang puno ng panlilinlang. Ang pagdating ni Liwayway sa ospital. Siyempre, nandito siya. Dito siya nagtatrabaho. Ang pagbisita ni Sinag. Hindi ako ang binisita niya. Siya. Ang mga tingin ni Liwayway, ang mga salita niya tungkol sa pagbabago. Lahat ba yon ay kasinungalingan? Ang kanilang pag-uusap sa rooftop, ang pagkakakulong nila sa stockroom, ang kuryenteng naramdaman niya. Isa lang ba akong tanga sa isang perpektong dula? Isang laruan sa kanilang paghihiganti? Ang paghanga ay naging pagkabigo. Ang pagkabigo ay naging galit, isang nag-aalab na galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya sa restauran. Dahil hindi lang pride niya ang natapakan ngayon, tinapakan nila ang munting pag-asa na nagsisimula ng mabuo sa kanyang puso. Pinulot niya ang telepono at naglakad. Bawat hakbang niya ay mabilis at mabigat. Ang mga nurse at pasyenteng nakakasalubong niya ay tumatabi, nakakaramdam sa dilim na bumabalot sa kanya.
Isa lang ang nasa isip niya, kailangan niyang makita si Liwayway. Natagpuan niya ito sa pediatric ward, namimigay ng mga laruan sa mga bata. Nakangiti ito. Isang ngiti na dati nagbibigay liwanag sa araw niya, ngunit ngayon ay parang lason sa kanyang paningin. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso at kinaladkad palayo sa mata ng mga tao, patungo sa isang bakanting pasilyo. Ano ba? Hangin, nasasaktan ako. Iprotesta ni Liwayway, naguguluhan. Binitiwan niya ito ng marahas. Hinarap niya ito, ang mga matay nag-aapoy. Huwag mo akong tatawagin sa pangalan ko, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. Anong problema mo? Takang tanong ni Liwayway, hinahaplos ang namumulang braso. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Hangin. Problema ko? Ikaw. Ikaw at ang magaling mong asawa, ang perpekto kong kapatid. Itinuro niya ito. Magaling, napakagaling ng plano niyo, halos maniwala na ako. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Liwayway. Ang pagtataka ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay takot. Alam na nito. Anong sinasabi mo? Pautal-utal nitong sabi. Huwag ka nang magpanggap, Liwayway Salcedo Montemayor. Sigaw niya, ang apelyido ay sinadya niyang idiin. Ang babae sa restauran, ing video, ang pagdating ko dito. Lahat ito, 'di ba? Isang malaking palabas na kayong dalawa ang direktor. Namutla si Liwayway. Hindi na ito makapagsalita. Ang pananahimik nito ay ang kumpirmasyong kailangan niya. Oo, sa wakas ay bulong nito. Ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Plano yon. Ang dalawang salitang iyon ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang galit. Lumapit siya. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang lahat ng sakit at pakiramdam ng pagkakanulo ay bumuhos sa kanyang mga salita. Plano pala, ha? Ang bulong niya puno ng pait. Kung ganon, sabihin mo sa akin, yung mga pag-uusap natin, yung mga sandali sa rooftop, yung nararamdaman ko, parte rin ba yun ng plano? Hindi nakasagot si Liwayway. Tumingala lang ito sa kanya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang katahimikan ay isang sagot na mas masakit pa kaysa sa isang o. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Liwayway ay parang kumukulong esido sa balat ni Hangin. Gusto niyang maniwala na ang mga luhang iyon ay dahil sa pagsisisi, ngunit ang tinig ng pagkakanulo sa kanyang isipan ay mas malakas. Para sa kanya, ang mga luhang iyon ay bahagi pa rin ng palabas. Bakit? Tanong ni Hangin. Ang galit ay napalitan ng isang malamig at basag na boses. Pera ba? Paghihiganti? O gusto niyo lang akong makitang nagdurusa? Sabihin mo! Huminga ng malalim si Liwayway, pilit na pinipigilan ang paghikbi. Hindi ganon, Hangin, hindi mo naiintindihan. Kung ganoon, ipaintindi mo sa akin. Sigaw niya, ang boses ay umaling-awngaw sa tahimik na pasilyo. Gusto lang naming malaman. Nagsimulang magpaliwanag si Liwayway, ang boses ay nanginginig. Gusto lang naming malaman kung may kakayahan pa bang magbago ang pamilya niyo, kung sa likod ng lahat ng pera at kapangyarihan, may puso pa bang natitira. Hindi namin inasahan na itutulak mo ako. Ang plano ay isang simpleng pagsubok lang sana. Pagsubok? Tumawa si Hangin, isang tawang puno ng sakit. Tinatawag mong pagsubok ang pagsira sa buhay ng isang tao? Ang pagmamanipula sa damdamin niya, Mababyal. Napakagaling na pagsubok. Siguradong natutuwa ngayon si Kuya Sinag sa resulta. Ang bawat salita niya ay isang patalim at nakita niya kung paano ito tumama kay Liwayway. Ngunit wala siyang pakialam kung nasasaktan ito. Mas mabuti. Dapat lang nitong maramdaman kahit isang katiting ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan sa iyo. Pagpapatuloy ni Hangin, ang mga ngiti mo, ang mga payo mo, lahat yon scripted ba? Kasama ba sa dula ni O? Hindi. Mabilis na sagot ni Liwayway, ing mga matay puno ng pakiusap. Ang mga sandali natin
ang mga pag-uusap, totoo ang mga yon, hindi yon kasama sa plano. Ngunit huli na ang lahat, ang pader na unti-unting gumuho sa puso ni Hangin sa mga nakaraang linggo ay muling itinayo, mas mataas, mas matibay at gawa sa purong yelo. Hindi na niya kayang maniwala. Tapos na ang laro niyo. Malamig niyang sabi. Gusto niyong makita kung paano ako magdusa? Sige, pagbibigyan ko kayo. Pero sa pagkakataong ito, lalaruin natin ang laro ayon sa mga patakaran ko. Tumalikod siya, iniwan si Liwayway na umiiyak sa pasilyo. Kinabukasan, isang ibang Hangin Montemayor ang pumasok sa Kalinga Community Hospital. Ang bahagyang pagpapakumbaba na natutunan niya ay naglaho. Ang munting liwanag sa kanyang mga mata ay namatay. Nagbalik ang mayabang na prinsipe, ngunit mas malala. Ang kanyang kayabangan ngayon ay balot ng isang malamig at mapait na enerhiya. Hindi na niya pinapansin si Liwayway. Para sa kanya isa na lang itong hangin. Kapag nagkakasalubong sila, titingnan niya ito na para bang hindi ito nag-i-exist. Kapag kinakausap siya nito, tatalikuran niya ito. Ang bawat kilos niya ay isang malinaw na mensahe. Wala ka ng halaga sa akin. Ang sakit ng pagbabaliwala ay mas matindi pa kaysa sa galit. Bawat araw, nararamdaman ni Liwayway ang pagkadurog ng kanyang puso. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ayaw nang makinig ni Hangin. Siya na mismo ang naging bilanggo ng sarili nilang plano. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Liwayway sa pantry, isang presensya ang nagpabigat sa hangin. Nilingon niya ito at nakita si Don Ricardo Montemayor. Nakatayo sa pintuan kasama ang dalawang bodyguard. Maaari ba kitang makausap, Hija? Sabi ng Don. Ang boses ay magalang, ngunit may bigat ng autoridad. Dinala siya ng Don sa isang pribadong silid. Inilapag nito sa mesa ang isang sobre. Alam ko na ang lahat, sabi ni Don Ricardo. Ang plano niyo ng anak kong si Sinag, isang napakadelikadong laro. Itinulak nito ang sobre palapit kay Liwayway. Ito ay isang tseke, 10 milyong piso. Sapat na siguro yan para makapagsimula kayo ng bagong buhay ng anak ko. Malayo dito, malayo kay Hangin. Tiningnan ni Liwayway ang tseke, pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ng Don. Nakita niya kung saan nagmana ng kayabangan si Hangin, ang paniniwala na lahat ng bagay ay kayang bilhin. Hindi po pera ang habol namin, matatag na sagot ni Liwayway. Lahat ng tao ay may presyo, Hija. Ngumiti ang Don. Kunin mo na ito. Ituring mo itong regalo para sa abalang naidulot ng pamilya ko sa iyo at bilang bayad para sa iyong pananahimik at paglaho. Isang galit ang umakyat sa kalooban ni Liwayway. Kinuha niya ang tseke hindi para tanggapin, kundi para punitin. Pinunit niya ito sa gitna, pagkatapos ay sa 4 hanggang sa maging maliliit na piraso. Ang hinahanap po namin ay hindi nabibili ng pera, sabi ni Liwayway. Tumayo. At iyon po ay isang bagay na kahit kailan ay hindi niyo maiintindihan. Iniwan niya ang Don na tulala sa mga pinilas na papel. Ngunit sa paglabas niya, ang tapang na ipinakita niya ay biglang naglaho. Napasandal siya sa pader at napahagulgol. Ang bigat ng lahat ay dumadagan sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang mga kamay ay nanginginig. Tinawagan niya si Sinag. Sinag, sabi niya sa gitna ng pag-iyak. Kailangan ko ng tulong mo. Lahat ay nasira na. Sinira ko ang lahat. Samantala, matapos ang kanyang trabaho sa ospital, hindi umuwi si Hangin. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa mapadpad siya sa isang pamilyar na lugar, ang malaking bahay kung saan nakatira si Sinag at si Liwayway. Pumarada siya sa tapat. Nakita niya ang mga ilaw na nakabukas. Ang galit sa kanyang puso ay muling nag-alab. Ang lahat ng sakit, lahat ng taon ng sama ng loob, lahat ng pagkukumpara, lahat ay sumabog. Bumaba siya ng kotse at walang pag-aatubiling lumakad patungo sa pinto. Hindi siya kumatok,
Sinuntok niya ito. Bang! 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 Buksan mo ang pinto, Sinag! Sigaw niya. Ang boses ay pao sa galit at sakit. Kailangan nating mag-usap tungkol sa lahat ng kasinungalingan niyo. Tungkol sa aksidente noon. Tungkol sa lahat. Bumukas ang pinto. Sa likod nito ay si Sinag. Ang mukha ay kalmado gaya ng dati. Ngunit ang mga mata ay hindi maikakaila ang lungkot. Tila inaasahan na nito ang pagdating ng kapatid. Pumasok ka, Hangin, sabi nito. Ang boses ay walang bahid ng galit, ngunit hindi pumasok si Hangin. Nanatili siyang nakatayo sa labas, hinahayaan ang lamig ng gabi na maging saksi sa nag-aalab niyang damdamin. Hindi ako naparito para makipagkape, Sinag. Nandito ako para sa mga sagot. Huminga ng malalim si Sinag. Alam ko. Bakit? Tanong ni Hangin. Ang tanong na kanina pa gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Bakit niyo ginawa to sa akin? Kulang pa ba ang lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo noon? Kailangan mo pa ba akong parusahan ng ganito? Ang mga salitang sakit na naidulot ko sa iyo noon ay nanatili sa hangin. Ang tinutukoy nila ay isang multo mula sa kanilang nakaraan. Isang insidenteng pareho nilang sinubukang ibaon sa limot, ngunit patuloy na sumisira sa kanilang relasyon. Ang aksidente. 5 taon na ang nakalipas. Si Hangin, sa kanyang kayabangan at pagiging iresponsable, ay nagmaneho ng lasing. Kasama niya si Sinag. Na aksidente sila. Si Hangin ay nagtamo lang ng mga gasgas. Ngunit si Sinag, isang promising classical pianist noon na may scholarship na sana sa Vienna, ay nagtamo ng isang permanenteng pinsala sa kanyang kanang kamay. Nawala ang kanyang pangarap sa isang iglap. Hindi nila ito pinag-usapan, ngunit ang bigat ng kasalanang iyon ay naging isang pader sa pagitan nila. Hindi ito tungkol sa parusa, Hangin, sagot ni Sinag. Tungkol ito sa pag-asa. Umaasa akong sa pamamagitan nito, makikita mo ang sarili mo, ang tunay na ikaw, ang kapatid na nakilala ko bago pa tayo nilamon ng pangalan at ng pera. Huwag mong gamitin ang nakaraan para bigyang katwiran ang ginawa niyo, sigaw ni Hangin. Ginago niyo ako, pinagmukha niyo akong tanga, ikaw at ang asawa mo. Sa pagbanggit ni Hangin sa salitang asa, isang anino ng sakit ang dumaan sa mukha ni Sinag, ngunit mabilis itong nawala. Si Liwayway, wala siyang kasalanan dito. Ako ang nagplano ng lahat. At sunod-sunuran lang siya sa'yo? Ganun ba? Tumawa ng mapait si Hangin. Mahal na mahal ka siguro niya para gawin ang lahat ng gusto mo. Hangin! Tama na! Pakiusap ni Sinag. At sa unang pagkakataon, nakita ni Hangin ang pagod sa boses nito. Isang pagod na hindi pisikal, kundi isang pagod na nanggagaling sa kaluluwa. Ngunit hindi pa tapos si Hangin. Masyado siyang puno ng sakit. Hindi! Hindi pa ako tapos. Gusto kong malaman mo na kahit anong gawin niyo, hindi niyo ako masisira. Ako pa rin ang paborito ni Dad. Ako pa rin ang tagapagmana. At ikaw pa rin ang depektibong anak na nawalan ng kinabukasan. Ang huling mga salita ay malupit. Alam ni Hangin na tumagos ito. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Sinag, ang pagsiklab ng sakit sa mga mata nito. Ngunit bago pa man makasagot si Sinag, isang malakas na pag-ubo ang biglang kumawala mula dito. Hindi ito isang ordinaryong ubo. Ito ay marahas at sunod-sunod. Napahawak si Sinag sa kanyang dibdib. Ang katawan ay nanginginig. Sinag? Nag-aalalang tanong ni Hangin. Ang galit ay biglang napalitan ng takot. Itinaas ni Sinag ang kanyang kamay para pigilan si Hangin sa paglapit. Ngunit sa isa pang marahas na pag-ubo, isang bagay ang tumalsik mula sa kanyang bibig. Dugo. Isang maliwanag na pulang mantsa sa puting panyo na inilabas niya. Pagkatapos noon, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nanlabo ang mga mata ni Sinag. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, nasalo na siya ni Hangin. Sinag! Kuya! Sigaw ni Hangin.
Ang boses ay puno ng panik na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Anong nangyayari sa'yo? Ang pakiramdam ng mainit at walang buhay na katawan ng kanyang kapatid sa kanyang mga braso ay isang bangungot. Lahat ng galit, lahat ng sama ng loob ay naglaho. Ang natira na lang ay isang nakakabinging takot. Dinala niya si Sinag sa pinakamalapit na ospital, ang Montemayor Medical Center, ang ospital na pag-aari nila, isang mundong malayong malayo sa Kalinga. Sa loob ng VIP suite, habang inaasikaso ng pinakamagagaling na doktor ang kanyang kapatid, pakiramdam ni Hangin ay siya ang pasyente, siya ang namamatay. Lumabas ang doktor, isang matandang lalaki at personal na manggagamot ng kanilang pamilya. Ang mukha nito ay seryoso. "Dok, anong nangyari sa kanya?" Halos pakiusap na tanong ni Hangin. Tiningnan siya ng doktor ng may halong awa. "Hangin, matagal na itong itinatago ni Sinag sa inyo, maging sa inyong ama." Huminto ito. "Ang kapatid mo ay may idiopathic pulmonary fibrosis, isang malubhang sakit sa baga. Patuloy na tumitigas ang tissue ng kanyang baga hanggang sa hindi na siya makahinga." May lunas ba?" Tanong ni Hangin, kahit alam na niya ang sagot base sa itsura ng doktor. Umiling ang doktor. "Wala. Palliative care na lang ang maibibigay natin. Binigyan na namin siya ng gamot para pabagalin ang paglala. Pero, base sa kondisyon niya ngayon, hindi na siya magtatagal. Siguro, ilang buwan na lang." Parang gumuho ang sahig sa kinatatayuan ni Hangin. Ilang buwan. Ang mga salita ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang hatol. Dumating si Liwayway, ang muka ay basang-basa sa luha. Dumiretso ito sa tabi ng doktor, alam na ang nangyari. Tiningnan siya ni Hangin, ang mga mata ay blanko. "Alam mo to?" Tumango si Liwayway, humihikbi. "Oo, ito ang dahilan ng lahat. Ang plano. Ito ang huling paraan na naisip niya para subukang ayusin ang pamilya niyo, para paglapitin kayo ng ama niyo bago siya mawala. Lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, lahat ng galit, ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang linggo ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Isang masakit at kalunos-lunos na kahulugan. Hindi ito isang paghihiganti. Ito ay isang desperadong kilos ng pagmamahal." Napaupo si Hangin sa isang silya, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay siya ang hindi makahinga. Pakiramdam niya ay siya ang mamamatay. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, nagsalita muli si Liwayway. Ang boses ay basag at halos isang bulong. "At may isa pa siyang ginawa para sa iyo, Hangin. Isang sakripisyong hindi mo alam." Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit na higit pa sa pag-aalala para kay Sinag. "Ang bata, ang dinadala ko." Huminga ito ng malalim. Hindi siya ang ama, hindi anak ni Sinag ang batang ito. Tumingala si Hangin. Ang utak ay hindi na kayang iproseso ang isa pang revelasyon. Ang kanyang mundo ay hindi lang gumuho, ito ay dinurog hanggang sa maging abo. Ang mga salita ni Liwayway ay nanatiling nakalutang sa malamig na hangin ng ospital, mas mabigat kaysa sa bigat ng kalungkutang naroon. Hindi anak ni Sinag ang batang ito. Tiningnan ni Hangin si Liwayway, ang kanyang isipan ay isang blankong papel. Wala na siyang kakayahang magulat, wala na siyang kakayahang magalit. Ang natitira na lang ay isang malawak na kawalan. Ano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang bigkasin, isang bulong na halos hindi marinig. Umupo si Liwayway sa silyang katapat niya. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga di masabing katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi bilang bahagi ng isang plano, kundi bilang isang taong pagod na sa pagtatago ng katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang yumaong asawa, isang maliit na negosyante na puno ng pangarap. Ikinuwento niya kung paano ang negosyo nila ay dahan-dahang nilamon at sinira
ng isang malaking korporasyon na walang iba kundi ang Montemayor Group sa isang hostile takeover na legal sa papel ngunit marumi sa katotohanan. Ang stress at depresyon mula sa pagkawala ng lahat ng kanilang pinaghirapan ang naging sanhi ng atake sa puso na kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Naiwan siyang mag-isa, wasak at buntis. Doon pumasok si Sinag sa buhay niya. Nakilala niya ito sa isang charity event kung saan si Liwayway ay nagvo-volunteer. Narinig ni Sinag ang kanyang kwento. Hindi lingid sa kaalaman ni Sinag ang mga maruruming taktika na minsay ginagamit ng kanilang kumpanya sa utos ng kanilang ama. Dala ng konsensya at ng isang tunay na ginintuang puso, tinulungan ni Sinag si Liwayway. Binigyan niya ito ng suporta, ng pagkakaibigan at ng proteksyon. Nang malaman niyang may sakit siya, pagpapatuloy ni Liwayway ang mga luhay tahimik na dumadaloy. Nag-iba ang lahat. Ang tanging nasa isip na lang niya ay kung paano ka mailalapit muli sa inyong ama. Alam niya ang hidwaan niyo, alam niyang nasasaktan ka pa rin sa nangyari noon, at alam niyang ang tanging paraan para magkaayos kayo ay kung makikita mo ang buhay sa labas ng toreng ginto na itinayo ng pangalan niyo. Doon nabuo ang plano. Gagamitin nila ang kwento ni Liwayway bilang pain. Ang pagiging biktima niya sa kamay ng Montemayor Group ay magbibigay katwiran sa kanyang paghihiganti. Ang pagpapanggap bilang asawa ni Sinag ay magbibigay sa kanya ng koneksyon sa pamilya. Lahat ay isang desperadong pagtatangka ni Sinag na bigyan si Hangin ng isang wake-up call. Inako niya ang responsibilidad para sa akin at sa magiging anak ko. Humikbi si Liwayway. Sinabi niyang poprotektahan niya kami, na ibibigay niya ang pangalan niya para sa bata, kapalit ng tulong ko para iligtas ka. Ngayon, lahat ay malinaw na. Bawat piraso ng puzzle, ang galit ni Liwayway sa restauran, ang pagdating ni Sinag sa Kalinga, ang kanilang mga kasinungalingan, lahat ay nakaugat hindi sa paghihiganti, kundi sa isang matinding pagmamahal at sakripisyo. Ang sakripisyo ng isang kapatid para sa kapatid na matagal na niyang nawala. Tumingin si Hangin sa salamin ng bintana ng silid kung saan nakahiga si Sinag. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang durog na lalaki. Lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang kayabangan ay tila isang napakababaw na bagay kumpara sa bigat ng katotohanan ito. Ang taong pinagbintangan niya ng lahat ay ang taong nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Tumayo si Hangin. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Wala na ring galit. Ang natitira ay isang malinaw at matatag na determinasyon. Hindi! Mahina niyang sabi. Tumingin sa kanya si Liwayway. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo niya. Pag-uulit ni Hangin, mas matatag na ngayon. Tumingin siya kay Liwayway at sa unang pagkakataon mula nang malaman niya ang katotohanan, ang mga mata niya ay puno ng sinseridad, hindi galit. Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng ito. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Marco! Sabi niya, ang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. I-cancel mo ang lahat ng appointments ko para sa susunod na buwan. I-liquidate mo ang stocks ko sa 2 startup companies na pinag-investan ko. Ihanda mo ang lahat ng papeles. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Pagkababa ng telepono, muli siyang humarap kay Liwayway. Manatili ka dito. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang iiwan. Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Liwayway. Uuwi ako, sagot ni Hangin. Uuwi ako para harapin ang hari. Bumalik siya sa mansyon ng Montemayor, ang dating lugar na simbolo ng kanyang kapangyarihan at kayamanan ay tila isa na ngayong malamig na kulungan. Naabutan niya ang kanyang amang si Don Ricardo sa study room, abala sa mga papeles. Nasaan ka? Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Bungad ng Don nang hindi man lang tumitingin. Nasa ospital ako, sagot ni Hangin.
Sinabi ko na sa iyong huwag ka nang bumalik sa kalinga na yon. Hindi sa kalinga. Putol ni Hangin. Nasa Montemayor, medical ako. Kasama ko si Kuya. Sa pagbanggit ng pangalan ni Sinag, itinigil ni Don Ricardo ang kanyang ginagawa at tumingin sa anak. May sakit si Kuya, diretsong sabi ni Hangin. Malubha. At alam nating pareho na matagal mo nang alam yon, pero pinili mong huwag pansinin dahil isa siyang disappointment. Natigilan ng Don. Tapos na ang pagpapanggap. Dad, pagpapatuloy ni Hangin, tapos na ang pagsunod sa mga utos mo. Tapos na ang pagiging anino mo. Mula ngayon, gagawin ko ang tama. Hindi ang tama para sa negosyo. Hindi ang tama para sa pangalan ng pamilya. Kundi ang tama. Anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ni Don Ricardo. Pinag-uusapan natin ang paraan ng pamumuhay natin. Sabi ni Hangin, ang boses ay matatag. Ang paraan ng pagpapatakbo mo sa kumpaniyang ito na sumisira sa buhay ng maliliit na tao tulad ng pamilya ni Liwayway. Ang paraan ng pagtrato mo sa sarili mong mga anak na parang mga tauhan lang sa isang chess game. Magbabago ang lahat ng iyon simula ngayon. Huminga ng malalim si Hangin. Ito na ang kanyang huling pagkakataon para sa kanyang sarili, para kay Liwayway, at higit sa lahat para kay Sinag. Ang study room ni Don Ricardo, na dati simbolo ng kapangyarihan at kontrol, ay naging isang arena. Sa isang panig, ang hari na ang trono ay gawa sa kayamanan at tradisyon. Sa kabilang panig, ang prinsipe na ang tanging sandata ay ang bagong tuklas na katotohanan at paninindigan. Magbabago? Isang mapangutyang tawa ang kumawala sa Don. At sino ka para sabihin iyan? Ang anak na nagdala ng pinakamalaking kahihiyan sa pamilyang ito? Ako na rin po ang anak na tatapos sa kahiyang iyan. Matatag na sagot ni Hangin. At hindi sa pariing gusto niyo, hindi sa pagtatago, hindi sa pagbabayad para sa katahimikan. Kung gayon, ano ang napakagaling mong plano, Hangin? Hamon ng kanyang ama, tumayo ito at hinarap siya. Ang dalawang leon ay nagsusukatan ng tingin. Una, sabi ni Hangin, tatawag ako ng press conference bukas. Aaminin ko ang lahat. Ang insidente sa restauran, ang pagiging duwag ko. At hihingi ako ng tawad, hindi lang kay Liwayway, kundi sa lahat ng taong naapakan ng pamilyang ito. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Don Ricardo. Iyan ay career suicide. Iyan ay pag-amin ng pagkatalo. Hindi! Umiling si Hangin. Iyan po ay pag-amin ng pagkakasala. Magkaiba yun. Pangalawa, pagpapatuloy niya, hindi pinansin ang galit ng ama. Gagamitin ko ang lahat ng personal kong yaman. Ang pera mula sa aking trust fund, ang kinita ko sa aking mga investment para magtayo ng isang foundation. Ang Sinag Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang iyang mga taong naging biktima ng mga di makatarungang business practices tulad ng pamilya ni Liwayway. At ang unang proyekto nito ay ang pagsasaayos at pagpopondo sa Kalinga Community Hospital. Natigilan si Don Ricardo. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng di makapaniwalang ekspresyon. Ibibigay mo ang lahat ng pera mo? Para sa mga taong yon? Para sa isang hamak na ospital? Hindi ko po ibinibigay ang pera ko. Pagtatama ni Hangin, ibinabalik ko lang. At ang ospital na yon, Dad, hindi po iyon hamak. Mas marami akong natutunan tungkol sa buhay sa loob ng isang buwan dun kaysa sa buong buhay ko sa mansyon na ito. Huminga ng malalim si Hangin. Ito na ang pinakamahirap na bahagi at ang panghuli, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginig ngunit puno ng determinasyon. Hihingi ako ng leave of absence mula sa kumpanya. Hindi ko na kayang maging bahagi ng isang sistema na nananapak ng kapwa para lang umangat hanggat hindi nagbabago ang paraan ng pagpapatakbo natin. Ayoko nang bumalik. Ang huling mga salita ay parang isang sampal sa mukha ni Don Ricardo. Ang kanyang tagapagmana, ang kanyang pinakamatalinong anak sa negosyo, ay tatalikuran ang lahat ng kanyang ipinaglaban. Taksil, bulong ng Don,
Ang salita ay puno ng kamandag. Matapos ang lahat ng ibinigay ko sa iyo, ito ang igaganti mo? Tatalikuran mo ang sarili mong pamilya para sa isang babae at sa isang kapatid na wala namang naidulot sa iyo, kundi problema? Mali po kayo, malungkot na sabi ni Hangin. Hindi ko po sila tinatalikuran. Sa katunayan, ngayon ko lang po sila tunay na niyayakap. Ang tinatalikuran ko ay ang lason na unti-unting pumatay sa ating lahat. Ang pride, ang kasakiman, ang paniniwalang mas mataas tayo sa iba. Naglakad si Hangin patungo sa pinto. Bawat hakbang ay isang paglaya. Sa oras na lumabas ka sa pintong yan, banta ng kanyang ama, ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Huwag mo na akong tatawaging ama. Wala na akong anak na nagngangalang Hangin. Huminto si Hangin sa may pintuan. Ang kamay ay nasa doorknob. Hindi siya lumingon. Paumanhin, ama, sabi niya. Ang boses ay basag na ngayon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot. Lungkot para sa amang nakakulong pa rin sa toreng ginto nito. Ngunit kailangan kong maging ang taong gustong makita ng kapatid ko. Kailangan kong maging ang taong karapat-dapat sa pagmamahal ni Liwayway. At higit sa lahat, kailangan kong maging ang taong kaya kong harapin sa salamin. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwan ang kanyang ama sa gitna ng katahimikan ng isang gumuhong kaharian. Kinabukasan, sa isang silid na puno ng mga mamamahayag at nag-aapoy na flash ng mga kamera, tumayo si Hangin Montemayor sa isang podium. Wala siyang dalang script. Wala siyang inihandang mga kasinungalingan. Ang tanging dala niya ay ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at sa harap ng buong mundo, nagsimula siyang magsalita. Ako po si Hangin Montemayor at narito po ako ngayon para aminin ang aking mga pagkakamali. Ang press conference ni Hangin Montemayor ay sumabog na parang isang bomba sa buong bansa. Pinanood ito ni Liwayway sa telebisyon sa loob ng VIP suite ni Sinag. Bawat salita ni Hangin ay tumatagos sa kanyang puso. Ang pag-amin, ang pagsisisi, ang paghingi ng tawad. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pag-arte. Ito ang pinakatotoong Hangin na nakita niya. Inako ko po ang lahat ng responsibilidad sa aking mga nagawa. Sabi ni Hangin sa screen, ang mga mata ay matatag sa harap ng daan-daang kamera. At bilang patunay na seryoso ako sa aking pagbabago, itinatatag ko po ang Sinag Foundation. Nang marinig ni Liwayway ang pangalan ng foundation, napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Paghanga. Sa tabi niya, sa kama ng ospital, nakapikit si Sinag. Ngunit isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Narinig niya. Ang ginawa ni Hangin ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mundo ng negosyo at sa alta sosyedad. Tinawag siyang baliw ng ilan, isang tanga na sumira sa sarili niyang kinabukasan. Ngunit para sa ordinaryong tao, para sa mga nakasubaybay sa kwento, siya ay naging isang simbolo ng pag-asa, isang patunay na kahit ang pinakamayabang na prinsipe ay maaaring matutong magpakumbaba. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Hangin ay umikot na lang sa ospital. Inilaan niya ang kanyang buong oras sa pag-aalaga kay Sinag. Siya ang nagbabantay sa gabi, siya ang nagbabasa ng mga libro para dito, siya ang nagkukuwento tungkol sa mga nangyayari sa labas. Ang pader na matagal na nakatayo sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho at sa lugar nito isang tulay ang muling nabuo, isang tulay na gawa sa mga huling sandali at mga salitang hindi nasabi noon. Isang hapon, habang nag-iisa silang dalawa, iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Mas mahina na ito kaysa dati, ngunit ang kanyang tingin ay malinaw. Hangin, mahina nitong sabi. Kuya! Lumapit si Hangin, hinawakan ang kamay ng kapatid. Huwag kang magsalita. Magpahinga ka lang. Hindi! Umiling si Sinag.
Kailangan kong sabihin, huminga ito ng malalim. Patawarin mo ako. Nalito si Hangin. Para saan kuya? Ako ang dapat humingi ng tawad. Patawarin mo ako dahil kailangan ko pang gumawa ng isang malaking plano para lang makausap kang muli ng ganito. Sabi ni Sinag, isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Namiss kita kapatid. Ang mga salitang iyon ang tuluyang dumurog sa natitirang lakas ni Hangin. Niyakap niya ang payat na katawan ng kapatid at sa balikat nito, umiyak siya na parang isang batang nawawala na sa wakas ay natagpuan na ang daan pauwi. Patawad kuya, patawad sa lahat, sa aksidente, sa lahat ng sakit na naidulot ko. Patawad! Matagal na kitang pinatawad. Bulong ni Sinag. Matagal na. Sa labas ng silid, nakatayo si Liwayway. Tahimik na pinapanood ang paghilom ng dalawang magkapatid. Alam niyang ang sandaling iyon ay para lang sa kanila. Nang gabing iyon, nakita niya si Hangin na nakaupo sa rooftop ng ospital. Ang lugar kung saan nagsimula at gumuho ang lahat para sa kanila. Nilapitan niya ito. Salamat, sabi ni Liwayway. Umupo sa tabi niya. Para saan? Tanong ni Hangin. Para sa lahat. Para sa pagpapatawad sa kanya. Para sa pagpapatawad sa akin. Tumingin si Hangin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Hindi ko alam kung kaya na kitang patawarin ng buo Liway, pero ang alam ko, nagsisimula na akong maintindihan. Huminga siya ng malalim. Ang nararamdaman ko para sa'yo, sa rooftop na ito, sa stockroom, hindi yun kasinungalingan at alam kong ang nararamdaman mo rin ay hindi. Tumango si Liwayway hindi makapagsalita. Pero bago natin isipin ang tungkol sa tin, pagpapatuloy ni Hangin, kailangan muna nating pagtuunan ng pansin si Kuya at kailangan kong ayusin ang sarili ko. Tumingin ito sa kanya. Hindi ako hihingi ng pangalawang pagkakataon dahil hindi pa ako karapat-dapat. Ang hihingin ko lang ay panahon. Bigyan mo ako ng panahon para patunayan na ang pagbabagong nakikita mo ngayon ay totoo. Habang abala sila sa pag-aalaga kay Sinag, isang di inaasahang balita ang dumating. Ang doktor ni Sinag ay pumasok sa silid isang umaga. Ang mukha ay may bahid ng pag-asa. May isang bagong experimental treatment sa Switzerland, sabi ng doktor. Isang uri ng gene therapy, napakabago pa lang nito at napakadelikado. Ang success rate ay napakababa, ngunit isa itong pagkakataon, isang sinag ng pag-asa. Ang salitang pag-asa ay isang bagay na matagal nang nawala sa kanilang bokabularyo. Nagkatinginan si Hangin at Liwayway. Ito ay isang sugal, isang malaking sugal. Ngunit sa puntong iyon, kahit ang pinakamaliit na pagkakataon ay isang bagay na dapat nilang kapitan. Samantala, sa loob ng kanyang malaki at tahimik na opisina, mag-isang nakaupo si Don Ricardo Montemayor. Pinapanood niya sa isang malaking screen ang replay ng press conference ng kanyang anak. Sa kanyang mesa, nakapatong ang isang lumang litrato, dalawang batang lalaki, magkaakbay at nakangiti. Si Hangin at si Sinag. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang mga abogado o mga business partner. Ang tinawagan niya ay ang personal na numero ng doktor ni Sinag. Doktor! Sabi niya, ang boses ay nagbago. Wala na ang awtoridad ng isang CEO. Napalitan ng boses ng isang ama tungkol sa experimental treatment sa Switzerland na nabanggit ninyo. Gawin niyo ang lahat. Bayaran niyo kung magkano ang kailangan. Iligtas niyo ang anak ko. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin na umiihip sa lungsod ng Maharlika ay tila nagbago na rin. Ang Kalinga Community Hospital na dating simbolo ng pagdurusa ay sumasailalim na sa isang malaking renobasyon. Ang mga lumang pader ay pinipinturahan na ng sariwang kulay. Ang mga bagong kagamitan mula sa mga modernong hospital bed hanggang sa mga bagong makina para sa laboratorio ay sunod-sunod na dumarating
Ang lahat ng ito ay unang proyekto ng Sinag Foundation na personal na pinamamahalaan ng founder nito, si Hangin Montemayor. Hindi na siya ang dating prinsipe na nandidiri sa lugar. Ngayon siya ay si Sir Hangin, isang pamilyar at iginagalang na presensya. Madalas siyang makikitang nakikipag-usap sa mga pasyente, tinatanong ang kanilang mga pangangailangan o simpleng nakikipaglaro sa mga bata sa pediatric ward. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang humawak sa manibela ng sports car at sa mga papeles ng kontrata, ay natuto ng mag-abot ng tulong ng walang hinihintay na kapalit. Isang hapon, sa isang bagong tayong garden sa loob ng ospital, isang maliit at tahimik na salo-salo ang nagaganap. Nakaupo sa isang mesa si Liwayway. Sa kanyang tabi, nakaupo sa isang wheelchair ngunit may ngiti na sa mga labi, ay si Sinag. Ang experimental treatment na palihim na pinunduhan ni Don Ricardo ay hindi isang himala. Hindi nito tuluyang ginamot ang sakit ni Sinag, ngunit pinabagal nito ang paglala. Binigyan siya nito ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lunas, panahon. Dumating si Hangin, may dalang isang tray ng sariwang buko juice. Inilapag niya ito sa mesa at umupo sa tabi ni Liwayway. "Kamusta ang pakiramdam mo, kuya?" tanong ni Hangin. "Mas mabuti," sagot ni Sinag, "lalo na't nakikita kong ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay masaya na." Nagkatinginan si Hangin at Liwayway. Ang kanilang relasyon ay hindi isang biglaang pag-ibig na puno ng drama. Ito ay isang dahan-dahang paghilom, isang pagbuo muli ng tiwala, piraso bawat piraso. Bawat araw, ipinapakita ni Hangin sa gawa at hindi sa salita na karapat-dapat na siyang pagkatiwalaan. Di kalayuan mula sa kanila sa likod ng isang malaking puno, nakatayo si Don Ricardo Montemayor. Hindi siya lumalapit, hindi pa niya kaya. Ngunit ang panonood sa kanyang dalawang anak na muling nag-uusap at nagtatawanan ay isang uri ng gamot para sa kanyang sariling pusong puno ng pagsisisi. Alam niyang mahaba pa ang daan bago siya tuluyang mapatawad, ngunit ang makita silang magkasama ay sapat na. Sa ngayon, kinagabihan, sinamahan ni Hangin si Liwayway sa kanyang check-up. Habang nasa loob sila ng maliit na klinik, ipinarinig ng doktora ang isang tunog na mas musikal pa kaysa sa kahit anong piyesa ng piano na narinig ni Hangin. Tamp, 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 tamp. Ang mabilis na tibok ng puso ng sanggol sa sinapupunan ni Liwayway. Tumingin si Hangin sa monitor at pagkatapos ay kay Liwayway. Ang mga mata niya ay nangingilid sa luha. Sa tunog na iyon, narinig niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang sakit, ang pagkakamali, ang pagpapatawad, at sa huli, ang pag-asa. Ang lakas-lakas niya, bulong ni Hangin. Siyempre, nakangiting sagot ni Liwayway. "Mana sa'yo, isang biro, ngunit para kay Hangin, ito ay isang pagtanggap. Isang pagtanggap na siya ay magiging bahagi ng buhay ng batang ito, hindi bilang isang Montemayor na nagkasala, kundi bilang isang taong mamahalin ito." Nang gabing iyon, nakatayo silang dalawa sa balkonahe ng apartment ni Liwayway. Tanaw nila ang mga ilaw ng lungsod ng Maharlika. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng kanilang mga kamay na magkahawak ay sapat na. "Alam mo ba kung anong iniisip ko noong una kitang makita sa ospital?" tanong ni Hangin. "Na isa akong mayabang na babae?" Tumawa si Liwayway. "Hindi," umiling si Hangin. "Iniisip ko kung bakit Liwayway ang pangalan mo. Doon sa Ingles, isang pangalan para sa simula ng araw." Hinawakan niya ang tiyan ni Liwayway gamit ang kanyang kabilang kamay. Nararamdaman ang munting buhay sa loob. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang mga mata na minsay puno ng galit, ngunit ngayoy puno na ng pagmamahal. "Ngayon, naiintindihan ko na," bulong niya. "Tinawag kang Liwayway dahil ikaw ang simula
Ikaw ang bagong simula ko. Hinalikan niya ito. Isang halik na hindi na kailangan ng mga salita. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng pasasalamat, ng paghingi ng tawad, at ng isang pangakong hindi na masisira pa. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa silangan, nagliliwanag sa lungsod ng Maharlika, alam nilang ito na ang kanilang bagong liwayway. Isang bagong simula na puno ng pag-asa, pagpapatawad, at isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok ng pinakamatinding unos. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin ng pagkakamali at ang tunay na pagpapatawad ay ang susi sa paghilom ng kahit ano pa mang sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot at naantig ang inyong mga puso sa kwento ni Nahangin at Liwayway. Ano pong masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga po sa amin ng inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig